Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang China Coast Guard CCG, 5,101 na karaniwang kilala bilang monster ship dahil sa kahanga-hangang laki at kakayahan nito. Ang barkong ito ay naobserbahang nag-ooperate sa West Philippine Sea, partikular na malapit sa Scarborough Shoal at sa baybayin ng Zambales. Mga espesipikasyon at kakayahan pagdating sa laki at timbang, ang CCG 501 ay may haba na humigit kumulang 165 metro, 541 talampakan at timbang na nasa 12,000 tonelada na ginagawa itong pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Ang barkong ito ay kayang umabot ng bilis na hanggang 25 knots. Mayroon itong hilipad at hangar na nagbibigay daan sa paggamit ng mga helicopter na nagpapahusay sa kakayahan nitong magsagawa ng surveillance at iba pang operasyon. Bagamat limitado ang detalyeng pampubliko tungkol sa armas nito, ang mga Coast Guard ship ng klase nito ay karaniwang may water cannons at posibleng may kasamang magaan hanggang katamtamang uri ng armas para sa pagpapatupad ng batas. Ang CCG 501 ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga maritime claims ng China sa mga pinag-aagawang lugar sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Dahil sa malaking sukat at advanced na teknolohiya nito, kaya nitong mag-operate ng epektibo sa iba't ibang kondisyon ng dagat, magpanatili ng presensya at posibleng manakot ng mga sasakyang dagat mula sa ibang bansa. Ang pag-deploy ng ganitong kalakasan na barko sa mga pinag-aagawang tubig ay itinuturing na pagpapakita ng determinasyon ng China na igiit ang kanilang teritorial na mga karapatan. Noong unang bahagi ng Enero 2025, ang CCG 5,100 at isa ay nakita humigit kumulang 54 na milya ng dagat mula sa Capones Island, Zambales sa loob ng Eksklusibong Economic Zone (AEZ) ng Pilipinas. Nagpahayag ng pangamba ang Philippine Coast Guard PCG na ang presensya ng monster ship na ito ay naglalayong gawing lehitimo ang mga aktibidad ng China malapit sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal at pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na makapangisda sa nasabing lugar. Ang PCG ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan at karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa loob ng eksklusibong economic zone ng bansa sa kabila ng mga hamon na dulot ng presensya ng malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Samantala, para sa ibang usapin at mga nagtatanong nga mga idolo natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng cruiser at destroyer warships, narito ang mga detalye tungkol sa kanilang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng cruiser at destroyer ay nakasalalay sa kanilang laki, layunin at mga kakayahan. Narito ang mga pangunahing pagkakaiba. Una, laki at timbang. Ang cruiser ay mas malaki kaysa sa destroyer. May displacement na karaniwang nasa 9,000 hanggang 15,000 tonelada. Samantalang ang destroyer ay mas maliit kaysa sa cruiser. May displacement na karaniwang nasa 5,000 hanggang 9,000 tonelada. Pangalawa, papel o layunin. Ang cruiser ay idinisenyo bilang multi-role warship na kayang gampanan ang maraming uri ng misyon. Pangunahing layunin ay air defense, command and control at anti-surface warfare. Madalas itong nagsisilbing flagship sa isang fleet o grupo ng barko. Nagdadala ng mas maraming armas at may mas malawak na hanay ng operasyon. Ang destroyer naman ay pangunahing ginagamit para sa escort missions at anti-submarine warfare. Mas nakatuon sa proteksyon ng mas malalaking barko tulad ng aircraft carrier laban sa mga submarine, eroplano at missile. Karaniwang mas mabilis at mas maneuverable. Pangatlo, armamento. Ang cruiser ay may mas malaking bilang ng mga missile launcher, torpedo at kanyon. Idinisenyo upang makapagdala ng long-range missiles para sa strike at defense missions. Samantalang ang destroyer ay may mas kaunting missile launcher kumpara sa cruiser. Idinisenyo para sa mas mabilis at specialized na operasyon tulad ng close-range protection ng fleet. Pang-apat, teknolohiya at kakayahan. Ang cruiser ay mas advanced ang mga radar system at electronic warfare capabilities. Ginagamit bilang command ship na nangangasiwa sa komunikasyon at
operasyon ng isang battle group. Ang destroyer naman ay may mas limitadong teknolohiya ngunit sapat para sa mabilisang operasyon. Karaniwang ginagamit ang stealth features sa mga modernong destroyer. Halimbawa ng barko ng cruiser ay ang Ticonderoga class ng US Navy, kilala sa air defense at missile capabilities nito. At sa destroyer naman ay ang Arleigh Burke class ng US Navy na ginagamit para sa anti-submarine at escort missions. Sa modernong panahon, ang pagkakaiba sa pagitan ng cruiser at destroyer ay lumiliit dahil sa pagsulong ng teknolohiya. Ang ilang destroyer ay may mga kakayahan na dati eksklusibo lamang sa cruiser. At yan ang update ng Chinese monster ship na patuloy sa paglalayag sa ating karagatan. Sa pagkakataong ito, dapat manindigan ang Pilipinas na paalisin ang dambuhalang barkong ito sa ating exclusive economic zone. Naway nagkaroon din kayo ng linaw patungkol sa pagkakaiba ng cruiser at destroyer. Bago tayo magtapos ay syempre ay shoutout muna natin ang ating mga taga-subaybay, commenters at new subscribers. Shoutout kina Freddy Atoli, Sherwin Manangan, Edward Apo, Mark Anthony Mangiliman, Richard Biderio, Cyrus Blade, Arjay Home, Reynaldo Miralles at Simon Roldan. Maraming salamat po mga idols sa inyong panunood sa suporta dito sa ating munting channel. Kita-kita po tayo sa mga susunod na videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.